And this is the materials that I'll be using. So 5 ply na muna ako, 3 mm na hook size darning needle, and scissors. So you can use other type of yarn like Indofil or milk cotton yarn. So I forgot, kailangan mo din pala ng tape measure. So to start is you have to measure kung gaano kahaba yung bonnet. So ganito ko ginagawa yung sa akin. So dito and hanggang sa middle ng head ko. Ayan. So ang kailangan kong, ang length ng bonnet ko is 9.5 inches, and then kailangan mo ring mag kailangan mo din tong isali. So mine is usually 2.5 inches. So 9, 10, 11, 12, 12.5 inches yung length ng bonnet na gagawin ko. Kailangan mo ring i-measure kung gaano kalapad yung bonnet mo. So ganito ko yung ginagawa yung sa akin. So i-roll mo lang yung tape measure sa ulo mo. Ayan. So mine is 24 inches. So to start is kailangan mong gumawa ng slip knot. So ganito ko ginagawa yung sa akin. So ayan. Ayan. And then kunin mo to. And ayan. So nakagawa na tayo ng slip knot, and i-tighten mo siya. So namali ako ng pag-compute kanina. Yung kailangan ko lang pala is 11.5 inches, hindi 12.5. So mag-chain ako ng kasing haba ng gawin ko na lang 12. So this is so ayan, ito meron na akong 12 inches. To start the row 1, mag-chain ka ng 3. So 1, 2, and 3. And then gagawa ka ng double crochet sa 4th chain. So this is the first chain, the second chain, the third chain, and dito ka gagawa ng double crochet. So to do that, ganito, and pull through loops, and yan. So this count as our first double crochet. And so now kailangan mo na lang mag double crochet hanggang sa pinaka last chain nito. So ngayon nasa last chain na ako. So gagawa ako ng last na double crochet ko dyan. And to start the next row, mag-chain ka ng 3. So 1, 2, and 3, and then turn your work. And ang gagawin mo is magdo-double crochet ka dito sa second chain. Dito, itong hindi dito. Instead dito, hindi dito, instead dito. Pero yung double crochet is back loop only. So hindi mo gagawin to. Isa lang, sa back ka lang. So dito mo i-insert yung hook sa isang hindi dalawa. Dito lang sa isa. So back loop. So ulitin ko ha. So dito, and then dito. Isa lang. Hindi ganito. Hindi dalawa. Isa lang. Dito lang sa back loop. So ulitin mo lang to, double crochet hanggang sa makarating ka dito sa final na chain. So now I am at the end of the row 2.
So, ang last na double crochet is doon mo gagawin sa ah, chain 3 natin kanina. So, ito. So, ito yung chain 3. Ayan, ito yung pinakalas. And, back loop lang. So, ito yung back. So, dyan mo gagawin yung last na double crochet. And, to start a new row, so, same process sa ginawa natin dito kanina. You have to chain 3 and make double crochet sa second chain sa row na to, na hindi dito but dito sa second chain. So double crochet back loop only, and so uulit-ulitin mo lang tong process na to hanggang sa makuha mo na yung desired na lapad na gusto mo. So now nasa last row na ako ng so ang pinaka last na double crochet mo is doon sa chain 3 kanina. So this is the chain 3 kanina, and gagawa ka ng last na double crochet mo sa back loop ng niya. So ayan ha. And pareho sa ginawa natin kanina. So to start a new row is kailangan mo mag chain 3 and double crochet sa second chain, back loop only. Ayan, balikan ko kayo kapag naabot ko na yung desired na width na gusto ko. Now I already reached the 24 inches. So yun yung width ng head ko. So to finish it is mag-chain ka ng isa and leave a very long tail, like as in very long tail, kasi gagamitin natin to pang tahe. And cutting yarn. So ganito kahaba yung sakin. Mahaba talaga yung kailangan. Ang sunod mong gagawin is you have to fold your ganito. And isuso natin to from dito hanggang dito. So to do that, gumamit ka ng darning needle. And let's sew this. So yung pagsew is simple lang naman, is i-insert mo lang yung darning needle dito sa and then dito din sa kabila. Pwede mo din tong gamitan ng hook, pero I prefer using a darning needle kasi mas malinis kasi tignan pag itong, or hindi siya bulky. Yung pusa ko. Pagpasensyahan nyo na yan. So yan, pakita ko lang ulit kung paano ko sinusu. Yan, dalawa dito, and then dito din is dalawa. So ulitin ko ha. Kuha ka ng dalawa dito, then dalawa din dito sa kabilang sides. So now I am at the last so para i-lock to is ganito yung ginagawa ko. Ayan. Tapos i-insert mo tong dito sa gitna and pull, and higpitan mo siya. Ayan, nakalock na yan. So ito yung ibig kong sabihin na pag sinumo mo siya is ayan,
di ba? Hindi mo mahahalata, di ba? Parang ito pala, ayan no. So ito na lang, meron pa akong long tail na natitira sa ano, and ito yung gagamitin ko rin pang sew dito sa taas. So to do that is, so nakikita nyo to, ayan. So sa every ganyan, lalagyan nyo siya ng isang ano, so kita ko ha, isa dito, then dito na ulit sa next, tig iisang ano, and then isa na dito tayo kanina lang, dito tayo huminto, so dito, then next. So uulit-ulitin mo lang yung process na to hanggang sa makabalik ka kung saan ka nag-sew kanina. So hanggang dito, or since dito yung ano, dito ka mag-i-end, ito yung sinew natin kanina, so dito ka mag-i-end. So para hindi ka malito, you can pwede kang maglagay ng stitch marker doon sa pinagsuhan mo, or yan, pwede mo itong lagyan ng stitch marker para alam mo na dito ka mag-i-end. Now, pag feel mo na medyo malayo ka na dito sa ano mo, pwede mo na itong i-pull. So, ayan, i-pull mo siya and continue sewing. So pag feeling mo medyo malayo ka na dito is yan, ipo-pull mo siya ulit. Okay, na medyo malayo na ako dito, so dito ako nag-ano kanina, so ipo-pull ko na naman to ulit. Ayan, so uulit-ulitin mo lang to hanggang dito. So ayan, nasew ko na yung mga ano, and ita-tighten ko na siya. So kukunin ko lang tong stitch marker since hindi na siya kailangan. So ayan, as you can see, meron pang konting butas, and so that is normal. So to lock that is ganito yung ginagawa ko. So there's no exact way on how to do this. So ganito ko lang ginagawa yung sa akin. So isang ganon, and then dito naman sa parang pa-cross yung ano ko, yung pagtahi dito, and dito naman yung i-attach ko. Ayan, and ibalik ko siya dito. I'm done. So to lock this is ipapasok ko to dito sa ano niya, and so I'll do that 3 to 4 times. Ayan, 2 sa akin is 3 lang. Three. And itatago ko tong excess yarn dito sa ano, para mas malinis siya tignan. So dito ko siya itatago. So kahit saan mo to pwedeng itago.
Ayan. And cut. Yan. Then, ibabaliktad mo to. So, ito yung ayan. So, and this is the final output.